We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Pag-uli ni Paris Olympics 2024 bronze medalist Nesty Petesio sa Santa Cruz, Davao del Sur. Gikahinaman, usa patay ug usa kritikal. Human gipamusil ang mag-live-in partner sa Dipolog City. Abundang supply sa durian, lauman karong kadayawan sa Davao City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez naggikan dinhi sa Makanhan, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Naghinam-hinam na ang mga kabanay ug taga-suporta ni Paris Olympics 2024 bronze medalist ug Davaoeña boxer Nesty Petesio sa Santa Cruz, Davao del Sur nga makita siya ug personal. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa nakatakdang pag-uli ni Davaoeña boxer o Paris Olympics 2024 bronze medalist Nesty Petesio sa iyang hometown sa Santa Cruz, Davao del Sur, mainitong pagsugat ngayon matud pa ang paghimuon sa iyang mga kabanay ug mga taga-suporta. Excited na ang mga kabanay ug higala ni Paris Olympics 2024 bronze medalist ug Davaoeña boxer Nesty Petesio sa iyang pag-uli sa ilang balay sa Santa Cruz, Davao del Sur. Disyembre pa sa miaging tuig, ulahing nakauli si Nesty. Una kini nag-focus na sa iyang training alang sa Paris Olympics. Karong adlaw, nagkatapok ang iyang mga kabanay ug higala. Sanglit gilauman ang pag-uli niini aron makigsaulog sa birthday sa iyang manghod. Apan sumala sa kabanay, August 22 pa muuli si Nesty atong sa nakatakdang Heroes Welcome nga ipahigayon sa LGU Santa Cruz. Sobrang saya po namin, sobrang saya ko po dahil personal namin makasama si Nesty para mapadama namin sa kanya na ang todo suporta namin bilang pamilya niya nandyan palagi po sa kanya. Inspirasyon matud pa si Nesty sa iyang mga kabanay nga todo gayon ang suporta kaniya sukad pa sa pagsugod niini sa women's boxing. Proud jud ko kayo sa kay Nesty no tungod kay sa iyang pagkabuutan nga bata gikan pa sa pagkagamay ug nagtabang gyud siya sa tibuok niyang pamilya ug karon nakabuot na gyud niya ang iyahang gusto nga kabuuton. So yun, excited kami makauwi siya para sama kami sa parade kung sakali. Gani makita na sa kadalanan sa Santa Cruz ang dagkong tarpaulin nga pagtimbaya sa LGU sa kadaugan ni Nesty ug pagpasalamat sa pagdala niini og dakong dungog sa tibuok Pilipinas. Sumala sa Municipal Tourism Office, mag-meeting pa ang mga opisyal sa LGU labot sa pahigayong programa sa pag-uli ni Nesty. Ang Coast Guard Southeastern Mindanao, doon na sa nakatakdang programa, agig pag-welcome kang Nesty sa sunod semana. Una na nga gibutyag sa Philippine Coast Guard nga ilang i-promote si Nesty gikan Petty Officer 2 ngadto na sa Petty Officer 1 isip usa ka PCG non-commissioned personnel. Miyerkules sa gabi, dihang giparada sa kauluhan ang mga Filipino Olympian nga nagrepresenta sa nasod sa 2024 Paris Olympics. Lakip ang mga Mindanaoan nga sila Carlo Paalam, Yumer Marshall, bronze medalist Nesty Petesio. Si Nesty ang labing unang babaeng nakadawat og duha ka medalya sa boxing sa Olympics. Sara, ato gayon atang ang mga schedule alang sa Heroes Welcome. Ingon man uban pang appearances ni Nesty dinhi sa Davao Region aron nga ato sa mapakita ang atong pagtimbaya. Ingon man pagpasalamat siya na himong laban. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.
Tulo ka mga panimalay nga gihimong drug den sa Cagayan de Oro City ang nabungkag sa PDEA Region 10. Napulo ka mga drug personality dakpan human maaktuhang gagamit og illegal nga droga. Ano ang report? Pinasikad sa gimong drug bypass operation, ingon man gikuptang duha ka search warrant nabungkag sa PDEA Region 10 ang nasa tulo ka mga panimalay sa Barangay 17 Cagayan de Oro City nga gihimong drug den. Ang operasyon nahitabo adlaw Miyerkules pasado alas 10 sa gabi sa Avellanosa Street. Tulo ka mga individual ang nadakpan sa mong bypass operation nga gihimo sa otoridad. Lakip niini ang giingong drug den maintainer nga si alias Tugak. 12 gramos ang nakuha nga droga nga mobalor og kapin 81,000 pesos. Samtang duha ka search warrant sab ang gipatuman sa PDEA sa laing balay nga gihimong drug den. 7 ka mga drug personalities ang nadakpan sa managlahing balay. Diin miabot sab ngadto sa 23 gramos sa sabu ang nakuha o kapin 156,000 pesos. During the service of search warrant at doon naman sa isang bypass operation ay naaktuhan na gumagamit, nagkalat yung mga parapernalyas no, ng iba't ibang parapernalyas at iba't ibang mga sachet ng methamphetamine hydrochloride. Among operasyon nahimo sa inisyatibo sa Barangay Council sa Barangay 17. Nasayran nga dugay na kining gimanmanan sa opisyale sa barangay ang lihok sa mga sospek. Gani, una pa kuno gilusad ang operasyon, ihangyo na ang mga sospek nga undangon ng ilang mga illegal nga kahimuan. It's a good noise para sa mga barangay, so nang-unlock yun ang mga user, ang uban na silang balay karon dili pang gawas. Gidugang sa kapitan nga dakong risgo ang hatod sa mong drug den, sanglit bisan kinsa nga tao ang gadayo sa ilang lugar. Ang sakit man gud sa akong buot is apil lang ang mga bata makita. And ang ilang comment sa mga bata nga at magstura sa ako nga Kap, unsa man kap nga magbaligya man sila drugs diha sa dalan. Napakalaking epekto to at or impact sa community no. Kasi makikita nyo sir, during the anti-drug operation, halos lahat ng mga tao doon ay nag-uumpukan sa labas, nagkikwentuhan. So halos buong barangay kung sakuan na nayanig. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Patay ang mag-live-in partner human gipusil samtang natulog kini sulod sa ilang panimalay sa Dipolog City. Suspect padayong gipangita sa otoridad. Ano ang report ni Chris sa Dapitan? Dead on the spot ang 45 anyos nga babayi samtang samdan ang 65 anyos nga live-in partner niini. Human sila gipamusil samtang natulog sulod sa ilang panimalay sa Barangay Bara, Dipolog City niadtong Domingo sa buntag. Nakahiagom og samad pinusilan sa likod ang babayi nga milapos gayud sa iyang kasing-kasing. Samtang sa dughang bahin na igo ang lalaki kinsa gilayong gidala sa ospital ug anaa na sa stable nga kondisyon. Ilang balay is gamay ra gid kayo which is naaragid sila natulog dito sa murag papag lang din wala gid purtahan. Gilid gid siya sa dalan mismo. Pagian ra sila while natulog, nakataklob ra gid sila is lamesa lang. Sa investigasyon sa Dipolog City Police, personal grudge ang motibo sa maong krimen nga posible kunong konektado sa illegal drugs. Sumala pa, kailara sa mga biktima ang sospek kinsa padayong gipangita sa kapulisan human miikyas atol sa krimen. Posibleng mag-atubang kini og kasong frustrated murder ug murder. Ginapaabot na lang sa kapulisan ang warrant of arrest sa sospek. Kani klaro man gyud nga murder iyang gimo. Identified na siya, moabot ra gyud ang panahon nga iyang atubangon na iyang kaso. Ako si Chris sa Dapitan para sa One Mindanao. Cagayan de Oro City Council gisgutan ang problema sa gubang fire truck sa Makabalan Fire Station. Nanawagan karon ng konseho sa lokal nga kagamhanan nga aksyonan ang maong problema. Ani ang report. Sa special report ni Cagayan de Oro City Councilor Attorney James Judith, iyang gibutyag ang nagpadayong problema sa mga fire truck sa syudad. Usa sa mga na-highlight ni Ene, ang fire truck sa Makabalan South Fire Station nga wala na magamit. Matod sa konsehal, nakuha sa mong istasyon ang iyang atensyon. Labi pa nga labing importante ang fire truck aron mapugngan ang dakong damyos nga hatod sa sunog.
Paluab bali sa kadagpuan sa BFP nga, huy naani inyo nga problema, di ba din ninyo pwede nga mapangitag diskarte or pamaagi nga inyo ni mapadali inyong procurement system. Apan sa mong session, pakyas nga maduso ang resolution nga patubagon ang BFP sa mong issue human wala mauyuni sa ubang konsihal. Hinoon, ana sa committee level ang mong special report aron makatubag ang Bureau of Fire Protection. Kinumduman, unang nasibya dinhe sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang kahimtang sa mong fire truck. Guba ang water pump ni ini nga mo'y gamiton alang sa pressure sa tubig nga ginagamit sa pagpakgang sa kalayo. Walay fire truck ang city pero doon na tayo water tanker. Kaya na naman tayo BEP. Kaya mismo usab doon naman po tayo gihatag po nila nga ayuda ato fuel lang allowance nila. Gihatagan na to na sila. Miapila sab kini sa mga kagayanon, labi pa nga sagunson ang insidente sa sunog sa syudad. Naghangyo po ko nga labi na ka na nga ni Moyo nga nagsikit-sikit ang balay. Maampingon lang unta kayo nga kung mahimo gyud likayan gyud nato ang sunog. Kauban si Jaybert Pairat o Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka baby girl ang napalgang patay na og naglutaw sa usa ka suba sa Zamboanga City. Pasado alas 9 sa buntag adlong Huwebes, napalgan sa mga residente ang usa ka baby girl nga naglutaw og wala nay kinabuhi sa usa ka suba sa Hilltop Barangay Pasunangka sa Zamboanga City. Dali nila kining gikuha o gibutang sa usa ka karton. Sa pagsuta, gibrabanang ana sa 7 months old ang baby girl og wala kuno kini suot nga sinina diyang napalgan kini. Sa karon, gilubong na ang mong baby sa usa ka public cemetery sa lugar. Apan imbestigahan matud pa sa Barangay Council ang insidente aron masuta kung kinsa ang ginikanan sa mong bata nga posibleng residente lang sa maong lugar. Demonstreres kaya si bibi ko bata. Pensa kat imbonamente no kay makalastima no sabi ko sa sosta pasa kay sabi to mga angel pasos, mga ninyo. So siguro nisita sila mga advice before sila ang prenyada, konti na pa sila kay sabi si Ken Gatkel. Gipaniguro sa DepEd Zamboanga City nga regulated gyapon ang mga estudyante sa syudad sa paggamit og cellphone sa oras sa klase aron dili matud pa maapektuhan ang ilang pagtuon. Ani ang dugang detalye. Dili matud pa malikayan sa ubang ginikanan o guardian nga makagamit gayud og cellphone ng ilang mga anak nga estudyante. Gani nabala ka sila basig walay matun-an ang ilang mga anak kung pirmi kini babad sa gadget. Busa ang uban, kanunay nila kining ginamonitor. Na ko nga na jud siya kuan sa yang utok. Kanang cellphone makabugo mo na sir. Por iso maghatag ko sa akong apo og isa ka oras nga pagdula niya. Paghuman pabasahon na po na siya nako. Ito lang siya maggamit lang kapag giniram niya wala silang klase. Bimantayin ko rin kasi tinuruan ko sa pagsabahay mag-aral. Sumala sa Department of Education sa Zamboanga City, bisan sa eskwelahan, ilabi na sa oras sa klase, hugot kunong ginabawal ang paggamit og cellphone. Kini aron makakonsentrate sa pagtuon ang mga estudyante. Ever since, bawal na talaga yan ang cellphone during class hour kasi disruption yan sa teaching learning ng teacher. Apan dugang sa DepEd, mamahimo lang exempted ang paggamit og cellphone sa oras sa klase kung ginagamit kini sa pag-research. Hinoon, doon nagyapon ground rules nga ginasunod ang mga estudyante subay sa mando sa mga magtutudlo. Although we don't confiscate no cell phones during class hour, but meron tayong mga ground rules no sa classroom no sa mga rooms na may mga rules tayo no, during teaching learning process, naka-mute ang mga cellphone, nakatago ang mga cellphone. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mama para sa One Mindanao. Kapin 100 ka mga bamboo seedling dungan nga gitanom sa suba sa Barangay Amoros sa El Salvador City, Misamis Oriental. Among proyekto ang tubag sa problema sa baha o landslide sa lugar. Aniya ang atong balitang barangay. Dungan nga gipang tanom sa Barangay Council sa Amoros, El Salvador City. Uban ang usa ka pribadong kumpanya ang ana sa gatos ka mga bamboo seedling kilid sa suba sa Zone 2B adlong Biyernes.
Sigon ni Barangay Kagawad Rick Haraula, Committee Chair on Environment, nga mao kini ang ilang inisyatibo sa problema sa lugar. Ilabi na karong sagunson ang mga nasinating pag-ulan nga taasab ang risgo sa pagbaha o landslide. Pag magbaha, so gadako ang tubig, mopaingon dinhi sa mga tinanom sa atong mga mag-uuma. Sa ilang maisan, sa ilang kuan, yaga ang atong subag kadako siya paingon na dinhi, halos nangahurot na ang ilang yuta taon, mga nawala anong mga 400 square meter, 600. Usa sa mga kabalaka sa mga residente dinhi sa Barangay Amoros ang padayong pagdako ni ining suba nga makita nato sa akong likuran. Gani mga kapuso, dining dapita, makita nato ang epekto sa nahitabong landslide. Rason nga dako ang pagpasalamat sa mga residente sa tree planting project. Usa si Noliver, kinsa tulo ka tuig ng residente duol sa suba, ang mapasalamaton sa mong proyekto tungod sa tabang nga hatod ni ini labi na kanila nga namuyo duol sa suba. Gani matag muulan, dili gyud mawala kanila ang kabalaka tungod sa risgo sa baha ug landslide. Musaka siya pero sa una gyud daw taga-tuhod. Sa pag-abot na mo dire, dili na taga-tuhod, taga-dire na siya kay dito ambak naman dito ang tubig. Kahit pang naman po dito dapita. Pasalig sa barangay nga magpadayon ang ilang mga intervention nga himuon para sa mga residente sa lugar, mintras wala pa'y dike project nga pagahimuon. Inana kong himuon, sir, kinahanglan na agay mag-monitor, na itong i-assign na nga mag-monitor. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Karong Kadayawan Festival na sa Davao City, gipasalig sa Davao City Agriculturist's Office nga bastante ang supply sa durian sa syudad ug nagkaanam na sab ug ubos ang presyo niini. Atong sayro ng detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gipaniguro sa City Agriculturist Office nga adunay barato o igo nga supply sa durian ang Davao City karong Kadayawan Festival. Lakip ang uban pa nga mga prutas. Dinhi sa gawa sa usa ka mall sa lanang Davao City, nagsugod na og display og mga prutas ang nagkadaiyang mga mag-uuma sa Davao City. Usa ni ini ang king of all fruits nga mao ang durian. Kami kayo. Sumala sa City Agriculturist Office, bastante ang supply sa durian ug uban pang mga prutas sa Davao City karong panahon sa Kadayawan. Sa dato sa City Agriculturist Office, moabot sa 150,000 metric tons ang supply sa prutas sa Davao City karong season. 21,000 metric tons ni ini mao ang durian. Sobra-sobra gyud siya and we expect na due to the volume and ang ato ang mga neighboring provinces po nag-harvest, so malipay ang ato ang mga consumers kay mubarato gyud ang iyang presyo. Subay ni ini, nag-anam-anam na sab og ubos ang presyo sa durian. Sa Bangkirohan Public Market, doon na mapalit nga 70 pesos nga to 150 pesos per kilo nga durian. Apan sa mga buot gayud makabarato, sa Kalinan kung asa na imutang ang production area sa durian, doon ay mapalit nga naa lang sa 25 to 30 pesos per kilo. Mas madagan pa daw ang supply ni ini sa bulan sa Setyembre. Murag mo expecta nga ang daghan nga production nato moabot siya by September. September yun ang daghan pa-end sa September makita man nato kay ang magkataas man gud ang ato ang elevation, magkadugay pod ang maturity sa ato ang mga prutas. Apan sumala sa ubang mamaligya ay og durian sa Bangkirohan Public Market, namatikdan nila nga deformed nga klase sa durian na ang ilang mapalit sukad nagsugod ang exportation sa durian. Mga moabot diri mga puyat pero kadalasan puro deform. Ayan tag 2 piece, 3 piece nya ang presyo pod sir medyo taas-taas yun, dili gid siya kay kababa kumpara sa mga assorted. Apan sumala sa City Agriculturist Office, ang ato ang local karon kung wala tay export ning baha na ug maayo pud sa local market ang production, which is dili pud siya maayo kay daghang masaya nga produkto. Pero karon rest assured nga ang quality nga moabot sa ato ang market, moabot sa consumers, wapo gihapon kaayo kay dili man tanan nga varieties nato are kanang preferred na sa export market. Sara, ginalauman usab sa City Agriculturist Office nga moabot pa hangtod sa katapusan sa Nobyembre ang abundang supply sa durian sa Davao City. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana.
Gipaigmat karon sa Davao City Tourism Operations Office ang publiko batok sa mga nagabaligya og pekeng ticket sa hiyas sa Kadayawan 2024 Coronation Night ugma Agosto 16. Sumala ni Dan Salvaniang, organizer sa mga aktibidad sa pakikinabi sa GMA Super Radio Davao, nga walay ginabaligya nga ticket alang sa hiyas sa Kadayawan Coronation Night. Sanglit libre kining matanaw sa katawhan. Dugang pa sa opisyal nga dunay giandam nga 3,000 nga ticket nga libreng ipang-apod-apod sa buhatan. Mamahimo kini nga makuha sa Davao City Tourism Operations Office, DCIPC Building sa Palma Hill Street, Davao City, gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon ug limitado lang sa usa ka ticket matag individual. Sa pagkakaroon paday ng pagpangandam sa buhatan, lakip na sa ipatuman nga hugot nga seguridad aron hapsay, hanay ug magpabilin ang kalimpyo atol sa maong aktibidad. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mas gipaugtan sa Task Force Mendicants sa Zamboanga City LGU ang pag-rescue sa mga banay o individual kinsa gihimo ng Pinoy-ana ng mga kadalanan sa syudad. Ani ang report. Daling ng hawa kining pipila ka mga individual nga namuyo na sa kilid sa Alejo Alvarez Street sa Barangay Zone 2 Zamboanga City dihang giduol sa GMA Regional TV 1 Mindanao aron unta mahinabi. Sumala sa LGU, ang uban kanila gipang rescue na sa Task Force Mendicants sa Zamboanga City LGU niadtong Martes. Actually, amo say Elian Agri Task Force Mendicants kay mag-clear gad kita diaton kamino from street families, street children, akil hindi kat violent psychotic. Matod sa City Social Welfare and Development Office, gawas sa pagpatuman sa road clearing operations, ang pag-rescue sa street families and children, usa ka pamaagi aron matagadsab ang ilang pagginahanglanon. Hindi naman kita after man-clear, after time kita dila welfare. Si talye sila na street, mucho kat sila ko sa suseso pwede tene. Like accident. Depende sa aton weather condition. No? Ang mga ginarescue, ginadala sa Mendicant Center sa Barangay Kulyanan isip temporary shelter. Sanglit, nakatakda sab sila nga ipabalik sa ilang mga lugar aron makauban ang ilang mga kabanay. Aton ultimate goal, hindi man po na center. El goal aton is reintegration to the family. It carry kita, they will live a normal life. Sa tala sa CSWDO, miabot na sa 343 ka individual ang ilang na-rescue gikan January hangtod August 13 ning tuiga. Sagad kanila, nagikan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay ug sa Iligan City. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Sa pagsaka sa ihap sa mga natalang biktima sa sexual abuse ngadto sa mga bata online sa tibok Pilipinas, gikampanya sa Davao City Social Welfare Development Office nga mas mapasabot sa katawhan ang human trafficking ug giauhag nga gilayong i-report kini sa mga otoridad. Ari ang report ni Argil Relator. Niadtong tuig 2019, nakadawat ang Department of Justice Office of Cybercrime og sobra 418,000 nga cyber tips sa online sharing, resharing og pagpamaligya og mga hulagway og video nga nagapakita matud pa og pagpangabusong sexual sa mga bata sa tibuok nasud. Pagkasunod tuig, 260% ang gisaka sa ihap sa natala nga cyber tips suka nagsugod ang lockdown. Sa national nga pagtuon labot sa online sexual abuse and exploitation of children o sa eksanasud, sagad mga ginikanan, miyembro sa pamilya o paryente ang nagpasiugda og maoy nagaagda sa mga bata nga maghimo og sexual acts alang sa mga langyaw nga parokyano online. Ang maong mga hitabo buot malikayan sa Davao City Social Welfare and Development Office. So here in Davao City, na atay mga data na reported, and pero I cannot give the exact number because we still have to collect the data from each agency nga nag-handle ani, and even NGOs naapod sila yung mga cases na na-serve no or na-report. Lakip sab sa human trafficking ang pagmamaligya og human organs, illegal nga adoption sa mga bata ngadto sa foreign nationals, illegal recruitment ug uban pa. So sige tag-encourage, sige taog kumpanya dito sa grassroots level na
unsa ning trafficking, unsa ning usaek para sila mismo kung biktima sila magkaroon pod sila courage to report and mabalaan nila nga naa jud sila madangpan. Paningkamutan sab nga makabalo ang matag barangay kung saon ang saktong paghatag o intervention o galing mo report ang biktima sa maong matang sa pagpangabuso. Sumala sa CSWDO, nakatakda ng hisgutan sa third and final reading sa Davao City Council ang ginapasang ordinansa labot sa pagbatok sa pagpangabusong sexual online ngadto sa mga bata. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka senior citizen nga lalaki ang patay human nahulog sa dike samtang pauli na unta sa ilang balay sa El Salvador City, Misamis Oriental. Patay na diyang napalgan sa iyang mga silingan ang 67 anyos nga lalaki sa Zone 1, Barangay Amoros, El Salvador City sa Misamis Oriental pasado lasay sa buntag adlong Huwebes. Base sa report sa El Salvador City Police Station nga sukad nakalakaw sa ilang balay ang biktima kagahapon, wala na kini makauli pa. Gituhuang lango sa ilim nung makahubog ang mong biktima. Inungdan nga na slide kini sa dike samtang pauli kini sa ilang balay. Walay nakita nga foul play ang kapulisan sa mong insidente. Kinsa gikonsidera nilang self-accident. Biktima nagpuyo ra kani nga nagisnusara sa ilang panimalay tapos kada adlaw daw mahubog. Tapos dili lang kay kaisa daw ni siya nang tumbling dito duol sa ilahang area, dili kadaghan gid siya nang tumbling. Mga kapuso, ani-ana ang Week 1 winners alang sa Kapuso Cash Siyahan Panalo sa Cagayan de Oro City. Congratulations ila Julita Vallespin, Norilyn Ramiro, Rosel Lonon ug Joy Cabaluna. Kamo ang lucky winners of 2,000 pesos alang sa Week 1 sa Kapuso Cash Siyahan Panalo. Mamahimong iskan ang QR code nga makita sa inyong screen aron makita ang complete list sa Week 1 winners. Be one of 6 grand winners of 10,000 pesos, weekly winners of 2,000 pesos ug daily winners of 500 pesos kapuso. Apan apas pa kay ugma na ang deadline sa paghulog og entries. Ihulog kini sa GMA Regional TV station sa Cagayan de Oro ug sa pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB ug Barangay LS para sa kumpletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements. Gipasigarbo sa usa ka Fisher Folks Association sa Barangay Maribulan sa Alabel, Sarangani ang ilang 11 harvest sa isdang talakitok. Gikalipay sa mga miyembro sa Maribulan Fisher Folks Association of Alabel, Sarangani ang ilang 11 harvest sa talakitok ni adtong uling semana sa bulan sa Hulyo. Ang maong Fisher Folks Association nahimong benepisyaryo sa Sustainable Livelihood Program sa Congressional Office sa Sarangani ug DSWD Region 12. Gani mapasalamaton sila sa ilang nadawat nga ayuda nga miabot sa 600,000 pesos niadtong Abril nga ila gayud na pahimuslan. Ila kining gigahin sa paghimo og fish cage ug pag-alaga sa isdang talakitok sa baybayon sa Barangay Maribulan. Gani sulod lang sa tulo ka bulan ila nang mabaligya sa merkado ang isdang talakitok nga ang halin ila sa magamit sa panginahanglanon sa ilang pamilya. O kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.